If ang taxi driver na kilala mo ay sa gabi lang namamasada, may sikreto kaya siyang tinatago? Ito ang malagim na storya ni Ian Baltero sa atin ngayong gabi. Sulat niya, "Hello po Ate Nex at Kuya Steve. Fan niyo po ako since 2024 pa. Lagi ko po kayong pinapakinggan tuwing namamasada. Alam niyo, madami pong nahihirapan ngayon dahil sa mahal ng gasolina. Lalo na po ang mga tsuper na katulad ko. Driver po ako ng jeep. Mas nakakatakot pa po ang presyo ng diesel kaysa sa horror stories nyo. May mga araw nga po na hindi na ako namamasada. Hindi rin nga po kami makauwi sa probinsya ngayong mahal na araw. Gayunpaman, gusto ko lang i-share ang horror story ko para public awareness na rin, lalo na sa mga followers nyo sa ganitong nakakatakot na modus. Nagsimula po ang lahat noong March 16. Kasama po akong nagwelga para sa pamasahe kaya gabi na po akong nakauwi sa amin dito sa Bacoor, Cavite. Itong kapitbahay namin na si Jing Baldado Jr. Nakita kong palabas ng bahay nila at namamasada pa. Taxi driver itong si Junior. Aba, sabi ko, mukhang may pera ka pa para sa gasolina ah. Kumikita ka pa ba? Sagot nito sa akin, swertehan lang Mang Ian. Tapos umalis na ito at namasada. Ang pinagtataka ko lang, bakit gabi na siya namamasada? Ilang taon ko na yan kapitbahay at kasabay ko yan lumabas tuwing umaga. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Sa sumunod na araw, patuloy pa rin siya sa pagbiyahe sa gabi. Samantalang ako ay kadalasang nasa bahay na lang. 3 beses na lang ako sa isang linggo mamasada. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, dito ko na napansin na nire-renovate ang kanilang bahay. Madaming trabahador na gumagawa sa bahay nila. Mukhang pinapasemento niya ang kahoy nilang bahay. Tinanong ko ang isang karpintero at nakimarites. Kwento nito sa akin, nasa 100,000 daw ang budget na binigay sa kanila. Baka papagawan pa daw ng second floor kung may extra. Aba, mukhang tumama sa loto itong si Junior ah. Kinabukasan, nasaktuhan ko naman itong si Junior na paggarahe na. Nilapitan ko ito at nag-good morning. Sabi ko, "Oh Junior, mukhang tumama ka sa loto ah. Pinapasemento mo na itong bahay niyo." Sagot naman nito sa akin, "Sakto lang po Mang Ian. Ilang taon na rin akong nag-iipon para dito." Sabi ko naman, "Mukhang marami ka laging pasahero ah. Madami bang nagtitip sa'yo? O di kaya naman nagsasabong ka uli no?" Parang nakulitan na sa akin si Junior. Tumango ito at nagsalita. "Matagal ko na hong tinigil ang pagsasabong, Manong. Siya, medyo pagod na po ako. Papasok na ako sa loob." Hinayaan ko na siya at naglakad palabas ng garahe niya. Habang palabas, nadaanan ko ang taxi niya. May napansin ako rito. Tila may bakas na pula ang upuan ng pasahero sa tabi niya. Tinitigan ko itong mabuti. Parang bakas ng dugo ito ah. Pagka-uwi ko, dito na ako napag-isip. Hindi kaya hold-upper itong si Junior? Lalo na gabi na siya bumabiyahe. Mahirap talaga pag nagpauto ka sa inggit sa utak mo. Pasensya na pero aaminin kong may inggit talaga akong nararamdaman. Habang kaming ibang driver ay nahihirapan, si Junior ay mukhang umaasenso naman. Hindi talaga mawala sa isip ko si Junior. Gusto kong malaman ang modus niya. Dahil sa inggit, gusto ko ring magkaroon ng kung ano mang nakinikita niya ngayon. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang pamangkin ko na si Hazer. Hindi siya taga rito. Sabi ko, magpanggap siyang pasahero at parahin itong taxi ni Junior. Kaya sa sumunod na araw, ginawa ito ni Hazer para sa akin. Buong gabi akong nag-antay ng message niya or tawag. Pero wala akong nakuhang balita. Inabangan ko rin nung madaling araw si Junior sa pag-uwi niya. Pero hindi niya kasama si Hazer nang gumarahe ito. Na paano na kaya ang pamangkin ko? Hindi ko rin pwedeng hanapin kay Junior si Hazer. Malalaman niya na kinontsaba ko si Hazer. Ano kayang gagawin ko? Buong araw akong nag-isip. Hiniram ko na lang ang motor ng anak ko at hiniram din ang paltek ng kumpare kong si Freddy. Mahirap na. Mas okay na may dala akong kargada. Pagpatak ng 6:00, inabangan kong mamasada si Junior. Sinundan ko ito. Hindi naman niya ako makikilala dahil naka-helmet ako. Sinundan ko siya sa bawat biyahe niya. Ang pinagtataka ko lang, ang pinaghahatiran niya ng mga pasahero niya ay iisang lugar lang dito sa Bacoor. Medyo looban. Isang malaking compound ito.
Nag-iisang bahay sa buong kalye. Walang ibang bahay dito at napapaligiran ito ng mga puno. Matataas din ang mga bakod. Ito ang Canlas Street at tuwing naghahatid siya sa bahay na ito, laging tulog ang pasahero. Binubuhat ito ng mga taga-compound papasok at inaabutan ng isang bungkus na pera na tig-1,000 si Junior. Buong gabi, ganito lang ang biyahe niya. Pumipick up ng pasahero, dinadala sa Canlas Street at sa compound na ito. Siguro nakasampung pasahero siya. Nung hating gabi, tinigilan ko na ang pagsunod kay Junior. Nagtago na lang ako malapit sa compound na ito sa Canlas Street. Tsaka kung dito dinala ni Junior si Hazer. Pero hindi ko pa rin magets kung ano ang modus ni Junior. Ano ba ito? Kidnap for ransom? At may pampatulog kaya sa taxi niya? Kaya laging tulog ang mga hinahatid niya? Pero kung kidnap for ransom ito, bakit binibigyan kagad siya ng pera sa bawat pasaherong inihahatid niya? Kinabahan ako. Dahil naisip ko din na hindi kaya compound ito ng mga aswang? At kinakain nila ang mga pasaherong dinadala ni Junior? Napakaliblib kasi ng lugar na ito. Gayunpaman, nilunok ko ang takot ko at nagdesisyon na pasukin na ang compound. May nakita akong parte na walang tao. Inakyat ko ang mataas na bakod at pumasok. Pagkapasok ko, nagtago muna ako sa dilim. Dito ko na nakita na sa gitna ng compound, may isang malaking apoy. Kinilabutan ako sa nakita ko. May isang malaking ritual na ginagawa ang mga tao dito. Lahat sila ay nakaitim at may kwintas ng krus pero nakabaliktad. Mali pala ako. Hindi pala ito compound ng aswang, kundi ng isang kulto. Nagdarasal sila at may ginagawang ritual. Hindi ko nga lang alam kung anong ritual ito. Nakatali ang mga pasahero at nakaupo katabi ng apoy. Kasama na rito si Hazer. Para saan kaya ang ritual na ginagawa nila? Pero hindi na ito mahalaga. Ayoko nang alamin. Ang mahalaga ay makuha ko si Hazer. Madami sila pero wala akong nakikitang may dalang baril. Kaya sa isip ko, kaya ko ito. Tumakbo kaagad ako papunta kay Hazer at hinila ito. Tinutukan ko sila ng paltek at hindi na rin sila gumalaw. Tumakbo na kaming dalawa ni Hazer papuntang gate habang hinahabol rin nila kami. May hawak silang mga kutsilyo. Nagpaputok ako sa ere para magsilbing warning shot. Lumabas na kami sa gate. Agad kong tinanggal ang mga tali kay Hazer at kumaripas kami papaalis. Dumiretso kami kagad sa police station para humingi ng tulong. Agad naman silang rumisponde at bumalik kami sa Canlas Street. Nagmamadaling araw na nito, ngunit pagdating namin doon, wala nang tao sa compound na ito. Grabe, ang bilis. Paano sila nawala ng ganun-ganun na lang? Tila may hiwagang bumabalot sa kulto na ito. Dumiretso naman kami pauwi sa bahay. Aarestuhin din ng mga pulis si Junior. Pero pagdating namin, wala na ito. Pati ang pamilya niya wala na rin. Nakakapagtaka talaga. Ang bilis naman nilang mawala. Ano ba ang kultong ito? Simula noon, naging abandonado na rin ang bahay nila. Kaya gusto ko lang sabihin sa mga followers nyo, mag-ingat po kayo sa taxi driver na si Junior Baldado. Ito po ang picture niya. Baka may ni-spray yan na pampatulog at dadalhin kayo sa compound ng mga taga-kulto. Kaya mag-ingat po kayo, lalo na ngayong Semana Santa. Mas malakas ang puwersa ng kadiliman.